Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Pasabog na balita ang ating sasalubungin ngayon. Isang malaking shocking truth ang tumama direkta sa mukha ng mga nagpapakilalang eksperto sa Kongreso. Bistado ang resibo, may bulong-bulungan ngayon sa koridor ng hustisya. Isang blind item muna tayo. Sino itong mambabatas? Nakala mo kung sinong leon kung bumanat sa mga interview at hearing, ha? Pero ngayon ay panic mode at parang basang sisiw dahil sa isang napipintong legal strategy. Kay Truth Bomb, walang iba kundi si Congresswoman Luistro at ang kanyang galamay sa prosecution team. Akala nyo ha? Akala nyo makakalusot ang inyong sarswela? Supalpal kayo ngayon dahil ang balita na umiikot ngayon at ito ang tunay na gumugulat sa kanila ay ang napapabalitang surprise witness na ilalatag ng kampo ni VP Sara Duterte sa nagigiba sa buong kaso at investigasyon. Habang ang ilan ay abala sa pagpapabaksak sa kapwa, tingnan ninyo ang kaibahan. Si Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano, ang dating Senate President, literal na dinumog ng libo-libong Pilipino sa Mindanao. Bakit? Dahil ang dala nila ay hindi pamumulitika, kundi usaping kabuhayan, savings at investment para sa masa. Manatili kayong nakatutok dahil sa susunod na bahagi, ilalabas ko mga dokumento, ang mga clippings, ang mga headlines at ang mga eksaktong pagigmay kung paano napulbos ang argumento laban sa Vice Presidente. Huwag kayong alis, tutukan natin ang paglalahad ng katotohanan. Okay, bago natin ilatag ang mga matitinding ebidensya, diretso at tapatan tayo. Bakit ito mahalaga sa inyo na nanonood ngayon? Sa mga OFWs natin na naghahanap buhay sa abroad, sa mga ordinaryong taxpayers na nagtsatsaga araw-araw para magkaroon ng dissenting retirement at maging set for life. Mahalaga ito dahil kapag ang ating batas, ang ating law, ang ating sistema ng hustisya o justice at ang mga institusyon tulad ng Senado at ng Supreme Court ay ginagamit sa personal na interes at pamumulitika. Ang unang natatamaan ay ang ekonomiya. Ang unang nagdurusa ay ang iyong buhay at ang iyong passive income. Dahil sa kawalan ng katatagan ng bansa. Sabi nga po ni Banat Bay, maganda po yung taxi na driverless, Pero kung ang presidente po ay si Bongbong Marcos, ay hindi po pwede yan dito sa Pilipinas. Ay nako, ang unang magdurusa dyan ang iyong buhay at ang iyong passive income dahil sa kawalan ng katatagan ng bansa. Ang mga trapos o traditional politicians na mga ito sa pinungunahan ni Congresswoman Luistro ng Batangas. Akala mo kung sinong mga tuta ng mga nasa kapangyarihan. Pero kapag binalikan mo ang totoong batas, napakabilis maging balat sibuyas. Kaya naman sa mga nanonood ngayon dyan, alam nyo kung gaano kahirap panatilihin ang malayang pamamahayag. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayad. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. I-click ang join button sa ibaba. Salamat at kita-kits sa laban. Okay mga kaibigan Ay nako po, talaga naman. O heto na.
Ha? Mga kaibigan, heto na. Pumasok na tayo sa karne ng ating talakayan. Naku po. I-share ko lang po to Wait lang po. Okay ito po ito na ngayon, alam naman po natin si Congresswoman Luistro pag nagpapa-interview, no? Nag-interview nga yan nung isang nakaraang araw. Sabi niya, hindi po daw siya papayag na maging nakainin ng buhay ni Attorney Sheila Sison. Dahil nga naman, para daw sa paninindigan niya sa mga taong bayan. Naku po, sino ba taong bayan ang sinasabi mo? Baka naman 1% lang yan ng taong bayan, di po ba? Ngayon, itong headline na ito, no, Duterte's legal team, some witnesses not identified for their safety. Not only that, but it will serve as their surprise witness. Not only the safety, but the surprise witness, mga kaibigan. So, ano ba nangyari? Supalpal, nang ilabas ang totoong kasunduan at mga legal precedent. Doon nakita na ang buong prosecution team ay parang naggisa sa sariling mantika. At saka parang hirap na hirap, no? Yung private prosecution at ang public prosecution. Parang hirap na hirap sila, no? Nako, ito pa matindi. Ang matagal nang niluluto na surprise witness. Bakit takot na takot ang ang ilan sa oposisyon? Alam nyo, baka maging witness nila si Trillanes, no? Okay, dahil ang hawak nitong testigo ay hindi basta-basta haka-haka. Ito ay may direktang kaalaman sa mga transaksyon na magpapatunay na walang anomalya, walang plunder at walang paglabag na alintuntunin ng AMLC o ng Ombudsman. Isang malaking sampal ito sa mga gumagawa ng kwento para lang manira ng reputasyon. Mga kaibigan, dumako tayo sa Mindanao, mga kaibigan, grabe, nakita nyo po ba yun? Sandali pa, ipopost ko lang po ito. Okay, tuloy po natin to Ba't ganun? Wait lang po nangyari? Ito na po Ano lang natin. Ayan. Ito yung Pagkili namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. may mga kasama kasi kami. Ay, mga galit na sa Facebook. Galit na galit pag nagpe-Facebook kami. Pero so far, natutuwa naman yung mga kasama namin dito. Binabati din namin ni Robin yung mga galit sa Facebook. Okay na po. Ay, nako. Okay, binabati raw po nila yung mga galit sa Facebook. Sino ba yung mga yon? Si Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lacson, at saka si Soto. Ay, nako po, mga kabayan. Okay, supalpal supalpal Talaga namang ito ang katotohanan na hindi nyo makikita sa mga bayarang mainstream media. Si Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano nagpunta dyan sa Mindanao at nakita po natin ang ibang mga videos at litrato. Hindi na lang po natin na ipakita. Ang pinakita lang po natin ngayong gabi ay yung pang-aasar ng dalawa doon sa mga kasamahan nila. Si Erwin, Rafi, Soto at saka si Lacson. Dinumog sila ng taong bayan. Bakit ganito kainit ang salubong sa kanila? Dahil habang ang Kongreso ay abala sa walang katapusang investigasyon at pag-usig kay VP Sara, ang mga mambabatas na ito ay bumababa sa komunidad upang pag-usapan ang tunay na solusyon sa kahirapan, mga programa para sa pamilyang Pilipino, ang tamang pamamahala sa pananalapi para sa masa. Iyan ang tinatawag nating tunay na paglilingkod. Hindi yung puro ingay sa air condition na silid sa Maynila o dyan sa Pasay habang ang sikmura ng mga Pilipino ay nagrereklamo. Ngayon, dumako na tayo sa ang politika sa Pilipinas ay mabilis magbago. Pero ang resibo, mga kaibigan, at katotohanan ang hindi matitinag. Huwag tayong papayag na mabulag ang mga tagpi-tagping istorya. Patuloy nating babantayan ang bawat galaw sa Senado at Kongreso. Ang mga opinyon ninyo sa napipintong surprise witness na ito, sa palagay ninyo ba ay tuluyan ng mapapatahimik ang prosecution team? I-drop ang inyong mga komento sa ibaba.
mag-react at magdiskurso tayo ng may talino. Muli ang inyong gabay sa katotohanan dito sa hashtag #WalkWithLan. Mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na tapatan at salpukan, Pilipinas, panatilihing bukas ang isipan. Maraming salamat po.